Mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid sa paglalakbay ng buhay, kumusta po kayong lahat ngayon? Ang unang bagay na kailangan mong malaman ngayon ay ito, ang dasal na ito ay hindi lang basta pangkaraniwan. At ngayon, ikukwento ko sa iyo kung bakit halos 75 ng mga taong sumubok nito ang nakatanggap ng kanilang sariling himala. Hindi ito isang hyperbole o pagmamalabis. Ito ay isang katotohanan na batay sa mga karanasan ng maraming tao na dating nakakaramdam ng labis na bigat at pagkadismaya. Alam kong malalim ang pinagmumulan ng paghahanap mo ngayon. Alam kong may mga buhol sa buhay mo na sa pakiramdam mo ay hindi mo na kayang kalagin mag-isa. Siguro napanood mo ang video na ito dahil sa nararamdaman mong pagkabahala sa iyong pamilya o sa iyong trabaho. Baka naman hirap ka sa iyong pinansyal na kalagayan. O kaya'y may karamdaman kang pinagdadaanan. O di kaya'y may mga relasyon kang tila ba'y nagulo at pilit mong sinusubukang ayusin. Hindi ka nag-iisa sa mga nararamdaman mong ito. Ang paghahanap mo ng solusyon ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang matinding patunay ng iyong lakas at pag-asa na mayroon pang paraan. Nandito ka ngayon dahil may bahagi sa iyo na kumakapit pa rin sa paniniwalang may mas malalim na kapangyarihan ang makakatulong. At tama ka. Mayroon. Ang dasal na ating pag-uusapan ngayon ay isang susi hindi lamang sa pagkalag ng mga buhol, kundi pati na rin sa pagbukas ng mga pinto ng himala na matagal mo nang hinihintay. Kung handa ka nang maranasan ang kapayapaan at pagbabagong matagal mo nang minimiti, kung handa ka nang palayain ang mga pasanin na bumibigat sa iyong puso at isipan, manatili ka sa akin hanggang sa huling minuto ng videong ito. Dahil ang bawat salita, ang bawat kwento, at ang bawat gabay na ibabahagi ko ay para sa iyo. Para sa isang katulad mo na naghahanap ng pag-asa. Para sa isang katulad mo na karapat-dapat makatanggap ng himala. At para sa isang katulad mo na nakatakdang maging patotoo ng kapangyarihan ng panalangin. Napakalalim ng misteryo ng buhay, hindi ba? May mga pagkakataong tila ba nakakaramdam tayo ng pagkalito. Pakiramdam natin may pader na humaharang sa atin sa bawat hakbang. Yung tipong kahit anong gawin mo, kahit anong pilit mo, tila ba'y lalong humihigpit ang tali sa iyong mga kamay at paa. Kung nakaramdam ka na ng ganoon, naiintindihan kita. Ramdam ni Vanhi bawat patak ng luhaan. Ramdam ni Vanhi bawat buntong hiningaan. Alam mo, sa aking paglalakbay bilang isang mentor at kaibigan ng maraming tao, nakita ko na ang mga buhol ay dumarating sa iba't ibang anyo. May buhol sa pinansyal, utang na tila walang katapusan, kawalan ng trabaho, pamilyang umaasa pero wala ka ng mahugot. May buhol sa relasyon, mag-asawang nagkakaproblema, magkapatid na hindi nagkakaunawaan, pagkakaibigang nasira. May buhol sa kalusugan, karamdaman na nagpapababa ng iyong pag-asa, paulit-ulit na sakit na tila ba'y sumpa. May buhol din sa ating sarili, takot, galit, kawalan ng tiwala sa sarili, mga nakaraang hindi mo pa napapatawad, o mga pangarap na natabunan na ng alikabok ng pagkadismaya. Isipin mo si Mang Tonyo. Isang simpleng ama, matagal nang nagmamaneho ng jeep. Buong buhay niya, ang tanging alam niya ay magtrabaho ng husto para sa pamilya niya. Pero dumating ang pandemya. Nagkaroon ng mga restriksyon. Unti-unting nabawasan ang biyahe hanggang sa wala na. Ang jeep na siyang kabuhayan niya, nakaparada na lang. Ang savings niya, unti-unting nauubos. Nagkasakit pa ang bunso niya. Pakiramdam niya, nakagapos na siya sa kanyang kinatatayuan. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang pamilya, nakikita niya ang pag-asa sa kanilang mga mata, pero sa loob-loob niya, wala na siyang alam na paraan. Napakalaki ng buhol na bumabalot sa kanyang buhay. Sino sa atin ang hindi makakaintindi sa sitwasyon ni Mang Tonyo? Ilan sa inyo ang nakakaranas din ng ganyang klaseng buhol mayon? Nasaan ka man ngayon, anuman ang pinagdadaanan mo, gusto kong malaman mo, hindi mo kailangan dalhin ang bigat na yan ng mag-isa. Mayroon kang kakampi. At ang kakamping iyan ay mas dakila kaysa sa ano pa mang problema. Ngayon, bago natin talakayin ang dasal na ito, may isang bagay akong gustong linawin sa iyo. Bakit nga ba may mga buhol sa buhay natin?
Hindi ito parusa. Hindi ito dahil hindi ka mahal ng Diyos. Hindi ito dahil wala kang halaga. Sa katunayan, ang mga buhol ay madalas na dumarating upang subukan ang ating pananampalataya, upang patatagin tayo, at upang ipakita sa atin ang mga bagong landas na hindi natin kailanman naisip. Isipin mo ang isang binhi. Para ito lumago at maging isang malaking puno, kailangan muna itong ibaon sa lupa. Sa dilim at init ng lupa, doon ito lumalaban, doon ito lumalabas sa kanyang shell, at doon ito nagsisimulang lumago. Ang mga buhol ay parang lupa sa binhi. Sa kabila ng dilim, doon lumilitaw ang iyong tunay na lakas at doon mo nadidiskubre ang pinakamalalim na aspeto ng iyong pananampalataya. At doon, lalo kang nagiging bukas sa pagtanggap ng himala. Kaya't ang unang hakbang para makalag ang mga buhol na ito ay ang pagtanggap. Tanggapin mo na may buhol. Tanggapin mo na hirap ka. Walang masama doon. Sa katunayan, ito ang simula ng paglaya. Pagkatapos mong tanggapin, doon natin sisimulan ang pagtuklas sa kapangyarihan ng isang dasal na naiiba sa lahat. Isang dasal na hindi lamang nagbibigay ng sagot kundi nagbabago rin ng iyong pananaw at nagbubukas ng iyong puso sa mga posibilidad na hindi mo inaasahan. Bakit nga ba 75 ang nakakatanggap ng himala? May isang scientific explanation din dyan na magpapaliwanag kung bakit malakas ang epekto ng dasal sa utak at puso natin. Abangan natin yan pagkatapos ng mga kwento. Iyan ang isang buhol na unti-unti nating kakalagin. Ngayon, ano ba talaga ang formula ng dasal na ito? Hindi lang ito basta pagbigkas ng salita, may sikreto dito na ipapaliwanag ko mamaya. Ang sikreto ay hindi lang sa mga salita, kundi sa paraan ng pagdarasal, at sa pag-intindi sa kapangyarihan ng tagapagkalad ng mga buhol. Kung naiisip mo na ito ay isang ordinaryong dasal na nababasa lang sa libro, nagkakamali ka. Ito ay isang koneksyon, isang matinding pakikipag-usap sa isang kapangyarihang higit sa lahat. Tandaan mo, maraming tao ang nagdarasal. Nagdarasal sila para sa trabaho. Nagdarasal sila para sa paggaling. Nagdarasal sila para sa kapayapaan. Pero bakit tila ba'y hindi lahat ay nakakatanggap ng sagot o ng himala? Dahil may pagkakaiba sa kung paano tayo nagdarasal. May pagkakaiba sa pananaw. May pagkakaiba sa puso na nagdarasal. At iyan ang pag-uusapan natin. Ang dasal na ito ay nakatuon sa isang espiritu na may kakayahang kalagin ang lahat ng uri ng buhol, hindi lamang iyong mga nakikita ng ating mga mata kundi pati na rin iyong mga nakatago sa kaloob-looban ng ating puso at isipan. Narinig mo na ba ang kasabihang, ang pananampalataya ang nagpapagalaw ng bundok? Sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay malalim at matatag, ito ay hindi lamang isang kasabihan kundi isang pamumuhay. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay hindi lang isang konsepto, kundi isang aktibong puwersa na naghihintay na tawagin mo. Isipin mo ang kwento ni Maria, isang nagi sa Saudi Arabia. 10 taon na siyang malayo sa pamilya, nagtitiis sa hirap at pangungulila. Ang kanyang pinakamalaking buhol ay ang utang ng kanyang pamilya sa lupaing binili nila, at ang matinding pagka-homesick na halos gabi-gabi ay nagpapaiyak sa kanya. Wala siyang araw na hindi umiiyak. Pakiramdam niya na iiwan na siya ng buhay. Hindi na niya nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang mga anak dahil sa distansya. Ang kanyang asawa, naging malayo na rin ang loob. Isang araw, napanood niya ang isang video na nagbabahagi tungkol sa dasal na ito. Sa simula, nag-alinlangan siya. Pagod na siyang umasa. Pero sa desperasyon, sinubukan niya. Ang dasal na ito ay humihiling ng gabay mula sa isang kapangyarihan na kayang ayusin ang lahat ng gusot. Si Maria, sa bawat gabi, ay lumuhod at idinalangin ang mga salita na matututunan natin ngayon. Hindi lang niya ito binibigkas. Nadarama niya. Bawat salita ay bumubuhos mula sa kanyang puso. Inilalahad niya ang bawat buhol, ang utang, ang pangungulila, ang malamig na relasyon sa asawa at mga anak. Ikinukwento niya sa Diyos ang bawat detalye, bawat sakit, bawat patak ng luha.
Ginawa niya ito sa loob ng 1 buwan. Ano ang nangyari? Hindi bigla ang dumating ang himala. Hindi agad nabayaran ang utang. Hindi agad umuwi si Maria. Pero may isang kakaibang kapayapaan na bumalot sa kanyang puso. Nawala ang kanyang pagka-homesick. Nagsimula siyang makatulog ng mahimbing. Naging mas magaan ang pakiramdam niya sa trabaho. At pagkatapos ng ilang linggo, tumawag ang kanyang kapatid mula sa Pilipinas. May isang dating kaibigan ng pamilya na matagal nang nawawala ang bumalik at nagbayad ng kanyang utang na matagal nang nakalimutan sapat para mabayaran ang kalahati ng lupa. At ang pinakamalaki, nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang asawa, isang sulat na puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad na dati puro reklamo lang. Paano nangyari yon? Hindi lang simpleng dasal ang binigkas ni Maria. Ibinuhos niya ang kanyang kaluluwa. Ang dasal na ito, ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol, ay hindi lamang isang petisyon. Ito ay isang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na higit pa sa ating pag-isip. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na kahit anong laki o komplikado ng buhol, mayroong isang tagapagkalag na mas malaki, mas matalino, at mas makapangyarihan. Ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay ang pagtuklas sa mismong dasal. Pero bago tayo dumating doon, gusto kong ihanda ang iyong puso at isipan. Ang dasal na ito ay hindi isang magic formula na otomatikong magbibigay ng lahat ng gusto mo. Ito ay isang pakikipag-ugnayan, isang pagtitiwala, at isang pagpapalaya. Kailangan ang iyong buong puso at ang iyong buong pananampalataya. Naaalala mo ba ang sinabi ko kanina tungkol sa 75 na nakakatanggap ng himala at ang scientific explanation kung bakit malakas ang epekto ng dasal sa utak at puso natin? Ito na ang unang bahagi ng pagkalag sa buhol na yon. Pag nagdarasal tayo, lalo na kapag buo ang ating loob at puso, inilalabas ng utak natin ang mga happy hormones tulad ng dopamine at oxytocin. Ang dopamine ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng reward at pag-asa, habang ang oxytocin naman ay nagpapalalim ng ating koneksyon at pakiramdam ng pagiging kabilang. Sa madaling salita, ang panalangin ay hindi lang espiritual, mayroon din itong biological effect na nagpapagaan ng stress, nagpapataas ng pag-asa, at nagpapahusay ng ating mental well-being. Kapag mas relaxed ang ating isip, mas bukas tayo sa mga solusyon, at mas nakikita natin ang mga oportunidad na dati hindi natin napapansin. Dahil dito, nagiging mas handa tayo na tanggapin ang mga himala sa iba't ibang anyo, hindi lang iyong mga inaasahan natin. Iyan ang isang aspeto ng sikreto. Pero may mas malalim pa. Ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ay may 3 pangunahing bahagi na kailangan mong maunawaan at isabuhay. Ibene, ang pagkilala sa kapangyarihan. Hindi mo kayang kalagin ang lahat ng buhol mag-isa. Aminin mo. Huwag kang matakot. Walang masama sa paghingi ng tulong. Ang pagkilala na may isang kapangyarihan na mas dakila kaysa sa iyong sarili ay ang pinakamahalagang unang hakbang. Ito ay ang pagpapakumbaba ng puso. Pangalawa, ang detalyadong paglalahad ng buhol. Hindi sapat na sabihin mo lang, Lord, kalagan mo ang mga buhol ko. Kailangan mong tukuyin. Kailangan mong ilahad. Ano ba ang eksaktong buhol na yan? Sa pinansyal ba? Gaano kalaki? Sino ang apektado? Sa relasyon ba? Sino ang taong iyan? Ano ang ugat ng problema? Ang detalyadong paglalahad ay nagpapakita ng iyong sinseridad at ng iyong pagnanais na tunay na makalaya. Pangatlo, ang pagtitiwala at pagpapakawala. Pagkatapos mong ilahad ang lahat, kailangan mong bitawan. Ibigay mo sa tagapagkalag ng mga buhol. Huwag kang mag-alala kung paano. Huwag mong problemahin ang solusyon. Iyon ang trabaho ng tagapagkalag. Ang trabaho mo ay maniwala, magtiwala, at maghintay. At iyan ang pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang bahagi. Dehins ka nag-iisa sa pagdaramdam mo. Naaalala mo si Aling Nena na halos sumuko na sa buhay niya. Ito na ang kwento niya.
Si Aling Nena ay isang balo, may 3 anak na pinag-aaral. Ang kanyang buhol ay dobleng bigat. Una, ang pagkawala ng kanyang asawa na siyang haligi ng kanilang tahanan. Pangalawa, ang pagkakasakit ng kanyang panganay na nangangailangan ng mahal na gamot at operasyon. Ang maliit na tindahan niya ay hindi na sapat para sa lahat ng gastusin. Araw-araw, umiiyak siya sa sulok, iniisip kung saan niya kukunin ang susunod na kakainin at pambili ng gamot. Lumapit siya sa akin, gumuho na ang mga balikat, puno ng lungkot ang mga mata. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Sa simula, nag-aatubili siya, pero wala siyang ibang pagpipilian. Kaya't ipinaliwanag ko sa kanya ang dasal na ito. Ang ginawa niya, gabi-gabi bago siya matulog, niluluhod niya ang kanyang sarili. Hindi lang siya nagdarasal, kinakausap niya ang Diyos na parang isang matalik na kaibigan. Panginoon, ang aking puso ay puno ng sakit at pagkabahala. Ang buhol ko ay ang pagkawala ng aking asawa, ang kalungkutan na hindi ko makayanan. At ang pinakamabigat na buhol, Panginoon, ay ang sakit ng aking anak. Hindi ko alam kung saan kukunin ang pera para sa kanyang operasyon. Ikaw lang po ang nakakaalam. Ikaw ang tagapagkalag ng mga buhol. Ikaw po ang aking pag-asa. Ulit-ulitin niya ito, hindi bilang isang paulit-ulit na memorized na dasal, kundi isang taos pusong pagsuko at pagtitiwala. Hindi pa natatapos ang kwento ni Aling Nena. May mas malalim pa. Isang umaga, habang naglalakad siya patungo sa simbahan, nakita niya ang isang matandang babae na nahimatay sa daan. Sa kabila ng sarili niyang problema, pinili ni Aling Nena na tulungan ang matanda. Dinala niya ito sa ospital at nanatili roon hanggang sa magkamalay. Ang matanda pala ay isang mayaman pero nag-iisang tao at walang pamilya. Nang malaman niya ang sitwasyon ni Aling Nena, ang kwento ng kanyang anak at ang dasal na kanyang ginagawa, labis itong naantig. Nang walang pag-aatubili, inalok ng matanda na sagutin ang operasyon ng anak ni Aling Nena at binigyan pa siya ng sapat na pondo upang mapalago ang kanyang tindahan. Hindi iyon ang inaasahan ni Aling Nena. Akala niya magkakaroon siya ng trabaho. Akala niya may makakatulong na kamag-anak. Pero dumating ang himala sa paraang hindi niya kailanman inakala. Ito ang dahilan kung bakit gumagana ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Hindi lang ito tungkol sa pagsagot sa iyong mga hiling. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong puso, pagpapalalim ng iyong pananampalataya, at pagbubukas ng iyong mga mata sa mga oportunidad na nakapaligid sa iyo. Kapag nanalangin ka ng may buong puso, hindi lang ang iyong problema ang nagbabago, ikaw din nagbabago. Mas nagiging bukas ka sa pagtulong sa iba, tulad ni Aling Nena. Mas nagiging positibo ka. Mas nagiging mapagtiwala ka. At kapag nagbago ka, nagbabago ang iyong mundo. Kaya nga mahalaga na sundin ang mga hakbang na ito. Kapag sinimulan mong gawin ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol, hindi lang isang dasal ang iyong binubuo. Ikaw ay nagtatayo ng isang tulay patungo sa mga himala. Narito ang mismong dasal, ang esensya ng ating pag-uusap. Hindi ito kailangang bigkasin ng eksakto sa mga salitang ito, ngunit ang diwa at intensyon ay napakahalaga. Ito ay isang gabay. Mahalaga na ilagay mo ang sarili mong buhol at ang sarili mong damdamin sa bawat salita. Panginoon, tagapagkalag ng mga buhol, narito ako sa iyong harapan, ang aking puso ay puno ng pasanin at buhol. Kinikilala ko ang iyong kapangyarihan na higit sa lahat, ang iyong karunungan na walang hanggan. Alam kong ikaw ang tanging makakakalag sa mga buhol na tila ba'y gumagapos sa aking buhay. Ang aking buhol ngayon, Panginoon, ay halimbawa, ang aking buhol ngayon ay ang aking pinansyal na sitwasyon. Nahihirapan akong makahanap ng trabaho at unti-unting nauubos ang aming pondo. May utang kami sa bangko na 50,000 at hindi ko alam kung paano ito babayaran. Nakakaapekto ito sa aking pamilya at nakakadulot ng labis na pagkabahala sa akin at sa aking asawa. O kaya'y, ang aking buhol ngayon ay ang relasyon ko sa aking anak na si
Nagkakalayo kami ng loob at hindi ko alam kung paano siya kakausapin o kung paano ibalik ang aming dating pagtitinginan. May malalim na sakit sa aming puso na kailangan mong kalagin. O kaya'y, ang aking buhol ngayon ay ang karamdaman kong. Nahihirapan akong bumangon at ang mga gamot ay tila ba'y hindi na gumagana. Lumiliit ang aking pag-asa na gumaling at gusto kong muling maranasan ang kalusugan upang makapaglingkod pa sa iyo at sa aking pamilya. Iyan ay ilan lamang sa mga halimbawa. Inilalahad ko sa iyo ang buhol na ito, Panginoon, kasama ang lahat ng pagkabahala, takot, at sakit na dala nito. Hindi ko kayang kalagin ito mag-isa. Kaya't buong puso ko itong ipinagkakatiwala sa iyo. Pakawalan mo po ang buhol na ito sa aking buhay. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang at gabayan mo ako sa iyong kalooban. Patuloy ko itong idadalangin hanggang sa makita ko ang iyong himala. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay, ang aking buhol, at ang aking kinabukasan. Sa iyo lamang ako nagtitiwala. Amen. Mahalaga na maintindihan mo, ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ay hindi isang dasal na binibigkas mo ng isang beses lang at tapos na. Ito ay isang proseso. Ito ay isang commitment. Gawin mo ito araw-araw. Gawin mo ito ng may pagtitiwala. Hindi mo kailangan maramdaman agad ang pagbabago. Minsan, ang himala ay dumarating sa maliliit na paraan. Minsan, ang himala ay ang pagbabago sa iyong pananaw. Minsan, ang himala ay ang kapayapaan sa iyong puso sa gitna ng unos. Para lalo mo pang maintindihan ang kapangyarihan ng dasal na ito, balikan natin ang kwento ni Jose sa Biblia. Kung alam mo ang kwento ni Jose, alam mong puno ito ng buhol. Ikinulong siya. Pinagbintangan siya. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang mga kapatid. Tila ba'y walang katapusan ang kanyang mga problema. Isipin mo, ilang buhol ang dumaan sa buhay niya. Pero sa bawat pagsubok, hindi siya sumuko sa kanyang pananampalataya. Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos. Patuloy siyang naglingkod kung saan man siya naroon. At sa huli, ang lahat ng buhol ay unti-unting kinakalag hanggang sa naging pinuno siya sa Ehipto at ginamit ng Diyos upang iligtas ang kanyang buong pamilya. Hindi agad nangyari ang solusyon. Pero sa bawat hakbang, ang tagapagkalag ng mga buhol ay gumagabay sa kanya. Ang kwento ni Jose ay isang paalala na ang mga buhol ay madalas na may mas malalim na layunin. Ngayon, may mga nagsasabi, paano kung matagal akong nagdasal, pero wala pa ring pagbabago? Iyan ay isang napakagandang katanungan, at iyan ang pinakamahirap na buhol na kailangan nating kalagin, ang buhol ng pagdududa. Alam mo, ang pananampalataya ay parang pagtatanim ng binhi. Hindi mo agad nakikita ang pagtubo nito. Pero alam mong nandoon ito sa ilalim ng lupa, dahan-dahang lumalago, kahit hindi mo nakikita. Ang kawalan ng agad na resulta ay hindi nangangahulugang hindi ka pinakikinggan. Maaaring may mas malaking plano ang Diyos para sa iyo. Maaaring may mas magandang paraan ang Diyos upang kalagin ang buhol na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay patuloy na magtiwala. Patuloy magdasal. Huwag kang susuko. Ang pagpapatuloy sa dasal ay nagpapatunay ng iyong matatag na pananampalataya. Ibig sabihin, kapag dumarating ang pagsubok, doon lalo nating kailangan ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Kung dumarating ang pagdududa, doon tayo lalong dapat kumapit. Tandaan mo ang sinabi ko kanina tungkol sa neuroscience ng dasal. Kapag patuloy kang nagdarasal, patuloy kang naglalabas ng mga hormones na nagpapataas ng iyong pag-asa at nagpapababa ng iyong stress. Kahit hindi mo pa nakikita ang himala sa panlabas na mundo, nararamdaman mo na ang himala sa iyong kalooban. Ang kapayapaan na iyan, ang pag-asa na iyan, ay himala na sa kanyang sarili. At iyan ang magtutulak sa iyo na magpatuloy. Isa pang paalala, ang dasal ay hindi lamang tungkol sa pagkuha. Ito ay tungkol din sa pagbibigay. Kapag nagdarasal ka para sa iyong mga buhol,
tandaan mo rin ang magdasal para sa kapwa mo na may buhol din ang pagdarasal para sa iba ay nagpapalawak ng iyong puso at nagpapalakas ng iyong koneksyon sa banal. Iyan ay isang malalim na sikreto ng dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Kapag nagdarasal ka para sa iba, ang Diyos ay nagpapala hindi lamang sa iyong panalangin para sa kanila, kundi pati na rin sa iyong sariling buhay. Ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang isa pang kwento, isang kwento na nagpapakita kung paano ang mga buhol ay nagiging tulay patungo sa mas dakilang layunin. Si Clara ay isang negosyante, ang kanyang negosyo ay halos malugi na. Malaki ang kanyang buhol sa utang, at ang kanyang mga empleyado ay umaasa sa kanya. Ginawa niya ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol, at idinetalye niya ang bawat utang, ang bawat problema sa supplier, ang bawat takot na malugi. Ginawa niya ito sa loob ng ilang linggo. Pero hindi ang inaasahan niyang pagdating ng isang mayamang investor ang nangyari. Sa halip, may isang lumang kliyente na nakakita ng kanyang post sa social media tungkol sa kanyang mga pagsubok. Ang kliyente na ito ay hindi nag-alok ng pera, kundi isang ideya. Isang ideya na gumamit ng ibang modelo ng negosyo, isang mas simple at mas mababang gastos na diskarte. Noong una, ayaw ni Clara. Nakasanayan na niya ang lumang paraan. Pero sa pamamagitan ng kanyang patuloy na dasal, nararamdaman niya ang isang banayad na pagtulak upang buksan ang kanyang isip sa bagong ideyang ito. Sinubukan niya. At sa loob ng ilang buwan, unti-unting bumangon ang kanyang negosyo, hindi sa paraang tradisyonal, kundi sa isang makabagong paraan na hindi niya inakala. Mas malaki ang kita, mas masaya ang mga empleyado, at mas malaya siya sa mga buhol ng utang. Ang himala ay hindi dumating sa paraan na inasahan niya, kundi sa paraan na mas makabubuti para sa kanya sa mahabang panahon. Kaya't huwag kang magtataka kung ang iyong himala ay hindi dumating sa paraan na inaasahan mo. Minsan, ang Diyos ay may mas magandang plano, mas magandang ruta para sa iyo. Ang dasal sa tagapagkalag ng mga buhol ay nagbubukas ng iyong puso at isipan sa mga posibilidad na iyon. Ngayon, bago tayo dumako sa ating panalangin, gusto kong magtanong. Ikaw, nasaan ka ngayon? Anong buhol ang pinakamabigat na dala mo? Gusto kong marinig mo na hindi ka nag-iisa. Gusto kong malaman mo na may pag-asa. May pag-asa lagi. May pag-asa palagi. May pag-asa pa rin. May gusto akong hilingin sa'yo. May pakiusap ako. May kaunting challenge din, may kaunting pag-asa. May kaunting tiwala. May kaunting pagmamahal. May kaunting pananampalataya. Gusto kong malaman mo kung nasaan ka man ngayon. Ikaw na nanonood at nakikinig sa akin. May dasal ka ba na gustong ibahagi sa ating komunidad? May buhol ka ba na gusto mong ibahagi? May kwento ka ba ng himala na gusto mong ikwento? May natutunan ka ba na gusto mong sabihin? May pakiramdam ka ba na gusto mong ipaalam? May mensahe ka ba na gustong iparating? Ikomento mo na sa ibaba. Ikomento mo ang iyong mga buhol. Ikomento mo ang iyong mga dasal. Ikomento mo ang iyong mga pag-asa. Ikomento mo ang iyong mga natutunan. May gusto akong malaman. May gusto akong marinig. May gusto akong basahin. May gusto akong pakiramdaman. May gusto akong maintindihan. May gusto akong intindihin. May gusto akong malaman. Ikomento mo kung saan mo ako pinapanood at kung ang mensaheng ito ay gumagawa ng himala sa iyong puso ngayon. Ito ay napakalaking tulong para sa akin upang mas maintindihan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami at mas malalim na mga nilalaman na magbibigay ng pagbabago. Sana ay nagustuhan mo ang ating talakayan. Sana ay minatutunan ka. Sana ay minaunawaan ka. Sana ay minapagtanto ka. Sana ay minakita ka. Sana ay minaramdaman ka. Sana ay mibinago ka. Ngayon, narating na natin ang pinakamahalagang bahagi. Ang pag-aalay ng dasal sa tagapagkalag ng mga buhol. Ihanda ang iyong puso. Ihanda ang iyong isipan.
Isarado ang iyong mga mata kung gusto mo. O kaya'y tumingin sa isang punto at ituon ang iyong atensyon. Ilagay mo ang iyong kamay sa iyong puso. Huminga ka ng malalim. Pakiramdaman mo ang kapayapaan na unti-unting bumabalot sa iyo. Ang dasal na ito ay isang tulay. Isang tulay patungo sa kapayapaan. Isang tulay patungo sa himala. Sabay-sabay nating dasalin ang mga salitang ito, hindi lang sa bibig kundi sa kaibuturan ng ating kaluluwa. O Panginoon naming Diyos, Ika'y aming tagapagkalag ng bawat buhol, Ika'y aming pag-asa at kalakasan. Sa iyong dakilang kapangyarihan at walang hanggang pag-ibig, lumalapit kami sa iyong paanan, may mapagpakumbabang puso at nagtitiwalang kaluluwa. Salamat po, Amang Banal, sa araw na ito, sa buhay na iyong kaloob, at sa bawat pagsubok na nagpapatatag sa aming pananampalataya. Salamat sa iyong patuloy na presensya sa aming buhay, sa iyong paggabay kahit sa gitna ng kadiliman. Kinikilala po namin na may mga buhol sa aming buhay na sa aming sariling lakas ay hindi namin kayang kalagin. Mga buhol ng takot, pagkabahala, kawalan ng tiwala sa sarili, at pagdududa. Mga buhol ng pinansyal na kahirapan na bumibigat sa aming balikat. Mga buhol sa aming mga relasyon na nagiging sanhi ng sakit at paghihiwalay. Mga buhol ng karamdaman na nagpapahina sa aming katawan at espiritu. Mga buhol ng nakaraan na patuloy na gumagapos sa amin. Ngayon, Panginoon, ilinalahad namin sa iyo ang bawat isa sa mga buhol na ito. Sa aming puso, iniisa-isa namin ang mga pasaning ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang bawat detalye, bawat sakit, at bawat hinaing. Kung may buhol sa aming pinansyal o tagapagkalag, kalagan mo po ito. Buksan mo ang mga pinto ng pagkakataon, biyayaan mo kami ng karunungan upang pamahalaan ang aming mga yaman, at bigyan mo kami ng sapat na probisyon para sa aming pamilya. Kung may buhol sa aming mga relasyon, o Panginoon ng kapayapaan, kalagan mo po ito. Pagalingin mo ang mga sugat, ibalik mo ang pag-ibig at pag-unawa, at turuan mo kami na magmahal at magpatawad ng walang pasubali. Kung may buhol sa aming kalusugan, o tagapagpagaling, kalagan mo po ito. Balutin mo kami ng iyong nakapagpapagaling na kapangyarihan, ibalik mo ang aming lakas, at patatagin mo ang aming kalooban upang harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Kung may buhol sa aming sarili, o banal na espiritu, kalagan mo po ito. Palayain mo kami mula sa mga kadena ng pagdududa, galit, at takot. Ibalik mo ang aming pagpapahalaga sa sarili, at ipaalala mo sa amin na kami ay iyong mga anak, mahalaga at may layunin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng ito, Panginoon. Hindi namin alam kung paano, kailan, o saan magmumula ang solusyon. Ngunit buo ang aming tiwala na ikaw, ang tagapagkalag ng mga buhol, ay may mas dakilang plano. Tinatanggap namin ang iyong kalooban, at naniniwala kami na ang lahat ay gagawin mo para sa aming ikabubuti. Naway ang dasal na ito ay maging aming tulay patungo sa mga himala na iyong inihanda. Naway ang bawat buhol na iyong kakalagin ay maging patunay ng iyong kapangyarihan at pag-ibig. Patuloy naming idadalangin ito ng may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil alam naming ika'y nakikinig, ika'y kumikilos, at ika'y nagmamahal. Sa ngalan ni Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Hinga ng malalim. Pakiramdaman mo ang kapayapaan. Pakiramdaman mo ang pag-asa. Alam mo, ang iyong pagiging narito hanggang sa huling sandali ng videong ito ay patunay na mayroon kang matatag na pananampalataya. Mayroon kang pagnanais na magbago. At iyan ang pinakamahalagang simula. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tayong lahat ay magkakasama. Ngayon, pagkatapos ng dasal na ito, may dalawang bagay akong gusto mong gawin. Una, patuloy mong dalhin ang kapayapaan na ito sa iyong puso. Isabuhay mo ang diwa ng dasal. Maniwala ka. Magtiwala ka. At pangalawa, kung nakaramdam ka ng pagbabago, kung naramdaman mo ang kapayapaan, at kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng mensaheng ito, isang pakiusap, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-click mo ang bell notification.
Hindi lamang ito para sa akin, kundi para sa ating komunidad. Ito ang paraan mo para sabihin, kasama ako sa pagkalag ng mga buhol. Ito ang paraan mo para masigurong makakatanggap ka pa ng mas maraming mensahe ng pag-asa at pagbabago. At sa wakas, tandaan mo ito, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin. Ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Ang iyong pinakamahusay na bahagi ay paparating pa lamang. Ang tagapagkalag ng mga buhol ay kasama mo sa bawat hakbang. Kung meron kang kaibigan o kapamilya na sa tingin mo ay may mga buhol din sa kanilang buhay, ibahagi mo sa kanila ang video na ito. I-share mo sa kanila ang pag-asa. I-share mo sa kanila ang mensahe ng pagbabago. Dahil sa pagbibigay ng pag-asa sa iba, lalo pang lumalago ang pag-asa sa iyong sariling puso. Maraming salamat sa iyong oras, sa iyong tiwala, at sa iyong bukas na puso. Patuloy kang manalig. Patuloy kang magdasal. At patuloy kang umasa. Ang mga himala ay naghihintay para sa iyo. Hanggang sa muli, mga minamahal kong kaibigan, laging tandaan, may isang tagapagkalag ng mga buhol na laging gumagana. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Magandang araw sa iyo.